Hello, grade 7 students. Let us now proceed to part 2, the introduction in industrial education, or rather industrial art. So now, let us proceed to services offered or services related in industrial art. So ano-ano bang mga services ang related in industrial art na pwede natin pag-aralan na pagdating ng future ay pwede natin maging skilled at maging sanhi ng ating career and income. So, number one, merong construction sector. So, sa loob ng construction sector, ay merong woodworking. So, I'm not sure lang, pwede nyo naman ako i-correct kung one word or two words ang woodworking. So, woodworking is the professional crafting and fitting of wood. Diba? Wood structures and fixtures. So, such as furniture cabinet, flooring, and framing. So, same as the picture provided. So, nandiyan yung carpentry, joinery, furniture making. So, pag sinabi natin carpentry sa pagbuo ng mga cabinet, di ba? Actually, pagbuo ng cabinet is furniture making. Pagdating naman ng joinery, ito yung pagjo-joint. Iba-iba kasing uri ng joints yan. So, kadalasan sa Japan, ang joinery ay paggamit ng wood na hindi gumagamit ng nails. No? So, yun yung joinery. Ang carpentry naman, ito yung, halimbawa, carpentero, di ba? Nagawa ng bahay, nagawa sa kahoy. So, ayun yun. Or halige, or kisame, ayun yung carpentry. So, ang metalworks naman, involves making, fitting, erection, and installation in place of metal. So, kung sa carpentry, kahoy, ang gamit nila, so dito naman, metal. Okay, nandito yung welding, metal fabrication, machining, blacksmithing, sheet metal work. So, pag sinabi natin blacksmith, Tagalog, ito yung mga panday. Di ba? Yung gumagawa ng mga pumupukpok ng mga metal na ginagawa siyang sword. Yung mga something like that. Masonry naman, ito di ba yung mga 18th century na, ito yung mga freemen. Kasi sila ay gumagawa ng concrete, di ba? Nagawa sa bato. So, pwedeng brick, di ba? Bricklaying, nililay nila, katulad ng mga, kung pabalik tayo sa history, nandyan yung Pyramid of Egypt, di ba? Bricklaying. So, pag sabi namang concrete masonry, ito naman yung pagbubuhos, di ba? Patulad sa bahay, yon, meron namang stone, masonry, and tile setting. So, di ba ngayon, gumagamit na tayo ng tiles. So, yan naman yon. So, yung madidiscuss naman natin yung mga talagang specifics nito kapag nag-lesson tayo in personal, di ba, sa school. So, binibigay ko lang sa inyo yung mga layman's term para mas madali nating mag-get and ma-apply in real-life situation. So, sa number 4 naman, in construction sector, ito naman yung painting services, no? Kapag pintor ka, hindi basta-basta yan, iba-ibang klase din. So, this involves the application, syempre pag-apply. So, tapos na yung bahay, may haligin na, may kisame na, so pagpapaganda naman ang loob. So, ito yung interior painting, interior loob, exterior labas. Decorative naman, ito yung maglalagay ka ng mga design. And special coating naman para mas tumagal, hindi agad matuklap. Pag plumbing naman, syempre, ito yung may kinalaman sa daloy ng gas or ng tubig. Ibig sabihin ng gas, for example, ito. So, ano pagkakaiba ng rough and finish plumbing? Ang rough, ibig sabihin hindi pa tapos. Ito yung mga nakatago sa halige o pinapadaan siya sa mga kisame. Ayan yung rough. Yung finish naman yung nasa labas na, tulad niyan na nasa picture. Yung paggawa ng P-trap, yan. O yung mga tubo na nasa labas, di ba, alulod, yan, finish yon. Pag medical gas system naman, syempre, medical sa ospital. So, yan. So, yung sewage disposal system naman, syempre, dapat, alam mo, napaka-importante nito kasi kapag hindi tama ang sewage disposal system, babara ang lababo, babara din ang inidoro. So, dapat, napakahalaga na dapat matutunan yan. Kaya pag magkapagawa kayo ng bahay, pag wala kayong alam, magicin yan ang gagawa. Kaya dapat, alam nyo rin. May alam kayo. At babantayan nyo. So, sa tile setting naman, napapansin ko, napakaraming gawa ngayon na putyo-putyo lang. Bakit importante ng tile setting? Kasi kung hindi tama ang paglalapat niyan,
Angat yan, no? So, tile setting services are specialized trade or skills, di ba, that involve setting ceramic tiles, mosaics, or natural stone on floor. Sa floor siya kadalasan, walls, and countertops. So, dapat yung pantay-pantay. Dati may grout, pero ngayon, mas yung grout nun parang kita-kita. Ngayon naman, dapat dikit-dikit na, kaunti na lang, no? Iba-ibang style, kaya dapat sumasabay din tayo sa trend. Ito naman, sa letter B naman, after ng construction sector, punta naman tayo sa electrical electronic tech services. So, assembling of electronics, sabi ko sa inyo, ang electronics may kinalaman sa gadget, ang electrical naman sa linya ng kuryente. So, this is the process of assembling electronic components into finished products like circuit boards, yan yung mga cellphone, mga laptop, yan, may mga motherboard yan, computers, di ba, and so, ito namang number 2, troubleshooting and repair of electronic equipment. So, pag nabili nyo na, gusto nyo pang humaba ang shelf life, pag nasira, paggawa nyo sa technician. So, ito yon. Troubleshoot nila, alamin nila yung problema, re-repair nila kapag alam nila. Okay, tatry nila, syempre. So, kadalasan makikita yun sa paggawa ng mga cellphone, nasira, yung mga ganun, di ba? So, electrical installation, ayan, circuit breaker, panel board, so, linya ng kuryente. So, this involves the safe and proper installation, repair, and maintenance of electrical wiring, lighting system, yung mga ilaw-ilaw, electrical control panels within buildings and other structure. So, dapat, the more na marami yung gadget, or rather, the more na mas marami yung consumption sa isang bahay or isang building, mas malaki yung maintenance niyan pagdating sa electrical and installation. So, kung mapapansin ito, ay malaki to kasi siguro building yan. O ganun yun. Hindi pwedeng maliit kasi nga dapat yung supply kapag ka malaki yung mga appliances nyo, malaki rin dapat. So, domestic number letter B kasama pa rin dito. So, number 4, domestic refrigeration and air conditioning services. So, yan. Yan yung mga aircon tech. Diyan papasok yan. Saka mahal magpalinis ngayon, na. Tipin mo, window type lang, 500 pesos linis-linis. Pero hindi yun word na linis-linis lang, ha. Kasi, meron dyan mga tinatakpan na mga electronic parts and electrical parts. Dapat hindi mabasa kasi hindi na siya gagana. So, lahat ng ginagawa niyan is pinag-aaralan, ha. Kaya dapat kapag may skill sila, kung sa tingin mo, feeling mo madali lang kasi pinag-aralan nila yun. Diba? And sa letter C naman, automotive and small engine services. Pag sabing small engine, kadalasan, motorcycle yon. Yung automotive naman, general term, lalo na 4 wheels hanggang sa truck. Okay? So, this involves the repair and maintenance of motor vehicles, cars, trucks, buses, and similar passengers and freight land transport vehicle. Napaka-importante nito. Kasi naman dito, ang focus nyo naman is yung auto, ibig sabihin syempre, and motor, 'di ba? Ibig sabihin nun, 'di ba pinapaandar yan ng iba't ibang klase ng gas. So, kung paano yung dumadaloy, and then tama ba? So, dapat may repair and maintenance. Yung mga nagpapa-change oil, yan yun. So, sa number 2, in letter C, motorcycle small engine servicing. So, napaka-importante nito kasi sa hirap ng buhay, napakarami ng mga move driver o kaya pang service natin dahil sobrang traffic. So, the more na maraming mga nagko-consume ng mga motor o gumagamit, syempre pag nasira yan, mas magandang kayo, kung di nyo maging skills to, may alam kayo. Diba? So, kapag ka na-master nyo na sa sarili nyo, pwede nyo gawing career. Diba? So, ano naman career and business opportunities ang related sa industrial art. So, yun naman ang part 3. So, puputulin na po na natin dito ang part 2. Gawa na muna tayo ng part 3, ha? See you sa susunod. Babus!